Alright, so may bagong labas na kanta sa Apex at medyo nagtitrending siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Tapos yung cover photo niyan, putang dito pala si Arik sa cover photo at 6 minutes yung kanta, title Tuldok. O sige, tignan natin kung anong pinagsasabi ni Apex dito pare. Teme, medyo trending siya pero hindi ko alam kung ano, hindi ko kasi kinlik, hindi ko pinanood kasi gusto ko ma-surprise. Pero, oh my god. We're gonna see. Ang ina man, si Mr. Ban kasi ban kasi si Apex sa flip top. Tingnan natin kung ano tong premise ng kanta, no. Let's go. Audio lang ba to? Audio lang ata pala to, putang ina, sayang. Alam ko may music video. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Inakyat ko mataas na bundok, di tumigil kahit mga paa ko mabugbog. Kung kailan nakatungtong sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Marami nag-aabang. Tangina yung chorus, no? Kung kailan nasa tuktok, saka naman binigyan ng tuldok. Tinuldokan ni Arik yung flip top career niya, no? Kasi nga binan siya pare, simple. Okay, yung nakita ko sa chorus, tingnan natin. Sa tuktok, saka naman nagkaroon ng tuldok. Marami nag-aabang, marami nagtatanong, kailan battle, miss ka na namin mang baon. Bago ko sagutin kung bakit ba ganon, ibalik mo na natin sa dating panahon. Estranghero at Ramon, Yausi at Pajuts, Dato versus Looney. Eto snappy na salute, hanggang sa maligaw kay Eminem pati kay Juice. Binge watch ng grind time pagkagaling ko ng school. Rekta na kagad sa computer shop, panahong di pa uso yung Google Maps. Sinasoundtrack yung freestyle ni Supernat, ako'y nahuli ng rap parang na-booby trap. Hanggang sa mapanood yung Camel Toe versus Datu, brand new, ginanap sa Quantum. Acapella parang Dumbfounded versus Tantrum. Tagalog pa kaya yung dating ay naging times 2. Tinignan ko kung may face. Okay ng inang multi yun pare. Isa to sa mga pinaka-smooth na mga multi ni Apex tsaka mga flow niya. Hindi niya ginamit ito yung unorthodox style niya sa pag flow. Kasi doon na marami nagsasabi na offbeat daw siya sa ganong style, pero hindi naman. Hindi lang nila alam yun. Pero ito talagang basic lang yung flow niya dito. Talagang smooth lang. Tsaka sa mga ganitong klase ng mga rap na nagkukwento ka, ito yung pinakamagandang approach. So tingnan natin. Putangin naman, medyo nostalgic yung mga pinagsasabi niya dito ng grind time pagkagaling ko ng school. Rekta na kagad sa computer shop, panahong di pa uso yung Google Maps. Sinasoundtrack yung freestyle ni Supernat, ako'y nahuli ng rap parang na-booby trap. Hanggang sa mapanood yung Camel Toe versus Datu, brand new, ginanap sa Quantum. Acapella parang Dumbfounded versus Tantrum. Tagalog pa kaya yung dating ay naging times 2. Tinignan ko kung may Facebook sila, gusto ko na malaman kung meant to be ba. Di lang simple na asaran parang buti nga inisip lang yung legacy, may A to Z pa. 2010, kalabang ko si Harlem T, B-A-T-T-L-E-R-A-P. Komedyante na rapper parang Michael V. Nagapi ng unang salang pero ice lang G. Ako'y OG parang Obi-Wan Kenobi. Unang TF ko noon kay Daddy Jody, 500 pesos yung inabot kay Toti. Pasimple low-key palihim parang Shinobi. Unang laban ko 17 anyos, nung natalo winning streak na pagtatapos. Paano pa pag yung degree ay nairaos? Rap ang pinili, pinag-isipan ng maayos. Pagbaba ng barko, wala nang doubt. Nilabanan ko kagad si Brian Lau. Imbis na magtik-tik kalawang mamili ng weak na kalaban, ang gusto ko pick na agad bakbakan sa Apex versus Smuglass. Yung ba nahulog siya? Yun yung nahulog si Smuglass, di ba? Nahulog si Smuglass doon pero panalo siya, di ba? Apex Smug. Yung nahulog si Smuglass, alam ko eh. Oh, ito yun. Damn, nostalgic shit, pare. Okay. Bis na magtik-tik kalawang mamili ng weak na kalaban, ang gusto ko pick na agad bakbakan sa south. Nababad ng gusto, lalong pinahusay. Isang 2x2, tatlong isa buhay. Naihanay ako sa
Isang 2x2, tatlong isa buhay. Isang 2x2 niya nga si Abra. Tatlong isa buhay, puro talo. Sa kanya dapat yung pandemic, kaso natalo siya ni Goryong Talas. Puta, nanonood ako kay Apex. Gusto kasi deserve niya talaga mag-champion sa isa buhay. Sayang na nadali siya ni Goryo sa small room. Nahusay, isang 2x2, tatlong isa buhay. Naihanay ako sa mga tunay, yung bata na nag-solo flight nun sa malugay. Dumaan ang pandemya, handa pa rin gumera, kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba yung sistema, walang tinatalo. Di na ata to yung liga na kilala. Tangina, wala na bang pake si Apex, pre? Tangina, ito na naman yung ano niya. Magpapa-unban ba siya? Kasi parang sinasabi niya ulit yung mga sinabi niya dun sa ano. Tama naman yung mga sinabi ni Akata, mali lang yung pagkakasabi niya. Bruh. Dumaan na, eto na yung time na yun, no? Yung sa laban niya na Sinyo na sinabi niya na ngayon na flip top, sorry na agad, sorry na. Kayo na din yung gumagawa niyo ng sarili yung lapida. Sasabihin niya ba to dito ngayon? Damn, man. Ballsy yung move na to, pero eto na yung sasarado talaga pagka eto na sasabihin niya, no? Pero man, yung saludo kay Apex pagka tinuloy niya to, no? Dumaan ang pandemya, handa pa rin gumera, kaso ba't may mga hurado na nagpapalitan ng pera? So may mga judge na, man, hindi niya to isusulat dito, pare, kung hindi niya to nasaksihan ng dalawa niyang mata. Oh my god, bruh. Shit, this is heavy, man. What the fuck? Naihanay ako sa mga tunay, yung bata na nag-solo flight nun sa malugay. Dumaan ang pandemya, handa pa rin gumera, kaso ba't may hurado na nagpapalitan ng pera? Nag-iba yung sistema, walang tinatalo. Di na ata to yung liga na kilala ko. Fast forward 2022, laban ko kay Sinyo, ready execute. Yung lugar sobrang grimy, pwede MB shoot. Binuhos ko, walang natira, miski na residue. Dahil sa pustahan yung karir ang tinaya ko. Ayoko lang yung sining natin parang ginagago. Galit yung ibang tao, pero may resibo, merong video, garapalan na hindi na Fuck. Bruh, man, shit. So basically sinasabi niya na, man, sinasalba ko lang yung liga, man. Kasi una maganda yung pagkakalatag niya. Isa nga siya sa mga OG, 'di ba? Isa sa mga day ones. Di ko alam kung batch 1 ba sa Apex. Search ko lang nga saglit. Parang alam ko sobrang taga, parang batch 1. I don't know kung batch 1 siya, man. Batch 1 nata siya kasi batch 0 sila, ano, 'di ba? Sila Looney, yung mga pinakauna. Search ko lang sa flip top, mabilis lang. Tapos oldest battle. Kasi makikita mo yan sa oldest. Kung nandito siya, meaning isa siya sa mga pinakauna, no? Alam ko si Apex nandun to eh. Yeah, Apex versus Harlem. Kaya may karapatan siyang, alam mo yon, para sabihan, para mag-care siya sa liga na to. Totoo yung kung sinasabi niya to lahat at siya may ebidensya, yung ano niya, yung concern niya para sa liga, legit yun. Kasi nga isa siya sa mga, ang dami niya sinalihan eh, no? Tinayaan niya na lahat, pati pangalan niya, para lang ipagtanggol sana yung kultura. Bruh, fuck, man. Tangina, nilapag niya na sa kanta, puta talaga, pare. Galit yung ibang tao, pero may resibo, merong video, garapalan na hindi na tinatago. Yari ka, pati yung presidente binangga. Sinyo, ready execute. Yung lugar sobrang grimy, pwede MB shoot. Binuhos ko, walang natira, miski na residue. Dahil sa pustahan yung karir ang tinaya ko. Ayoko lang yung sining natin parang ginagago. Galit yung ibang tao, pero may resibo, merong video, garapalan na hindi na tinatago. Yari ka, pati yung presidente binangga mo. Alam kong pwedeng kahinatnan ng ginawa ko, buti kahit papano merong pinagbago. At di totoo na matagal ko na yung pinaplano. Kung meron kang problema, dapat kinausap mo. Malapit na yung battle nung nadagdag yun sa sulat ko. Ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Yung So bale final minute na, no, last minute na nung nakita niya yon, kasi doon niya nakita
It makes sense, di ba? Kung pagko-connect-connectahin mo yun, nung time na yun, kasi yung sulat niya kay Boss Toyo yun, di ba? So nakita niya yun dun sa mismong event, at yung mga iba pa doon, yung mga judge allegedly na nagpupustahan na dun, na wala na talaga, alam mo yung parang naging norm na siya sa ayaw ni Apex, no? Kaya kinundi na niya, sinulat niya, ginawa niyang parang on the spot na dinagdag niya doon sa sulat niya. Kaya sinasabi niya sana maintindihan ni Arik kasi battle MC din siya, at pwedeng in another world pwedeng siya naman yung sa sapatos ni Apex na yeah man, minsan may mga times talaga na yung sulat mo on the spot mo masusulat, wala nang time para pa ipaalam. Yun yung argument ni Apex dito. It makes sense, pare. Tsaka kung titingnan mo yung plot, para siyang para siyang anti-hero na parang pinoprotektahan niya lang yung kultura, yung scene. Eh man, fuck. Para siyang parang misunderstanding na nakatingin sa Apex sa bigger picture naman, pinoprotektahan ko lang yung liga, pare. Kasi ito na din yung naging tahanan ko eh. Tangina, okay, mabigat to. Problema dapat kinausap mo. Malapit na yung battle nung nadagdag mo sa sulat ko. Ipapaalam ko pa ba yung kay Enigma? Battle MC din siya, ulo pa ng liga. Yung pagkatalo raw kay Goryo ay dinadamdam. Di nakuha kampyonato na inaasam. Liga ay sinasaktan, tanginang pustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Damn, putang ina. Liga ay sinasaktan, tanginang pustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Sino sinasabi na dito, pare? Lahat ba to o may specific? Shit. Kagong bigat nito, pare. Talo raw kay Goryo ay dinadamdam. Di nakuha kampyonato na inaasam. Liga ay sinasaktan, tanginang pustahan yan. Dahil sa utang na loob, hinahayaan lang. Yung pusta 1,000,000, alam kong talo na ako. Dagdag mo pa gawain nung mga hurado. Tensyonado, emotion, pressure, halo-halo. Kaya sa entablado, nagmukha akong barumbado. Lumipas ang 3 taon, siguro nawala na yung mga tampo ngayon. Flip top anniversary, nag-ayam pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. Walang driver si Loons, kaya di nakas... Tangina, parang tugmang preso yung dating, no, na inano niya. Inisa-isa niya yung mga detalye, pare. Puta, hindi mo magagawa to kung magsisinungaling ka dito. Hindi. Man, there's a part in me na isa sa Apex sa mga tinitingala ko dati pa. Magaling na talaga siya dati pa. Tangina, kaya parang alam mo yung medyo masakit siyang pakinggan kasi nga parang naging idol mo siya, man, pare. Parang bruh. Tas puta, pag ginawa mo ng kanta, imposibleng ewan ko lang, no, pero para sa akin parang imposibleng hindi totoo eh, kasi hindi niya kasi pwedeng i-debunk yan eh, pwedeng hindi tanga ka Apex, pwedeng ganunin eh. Ito, bobo ka, sinungaling ka. Hindi niya gagawin to pag hindi totoo, pare. Fuck. Tangina, excited naman na ako sa anong mga sasabihin niya. Nawala na yung mga tampo ngayon. Flip top anniversary, nag-ayang pumunta doon. Flip top anniversary, nag-ayang pumunta. Sino nag-aya sa'yo? O di mo sinabi. Wala na yung mga tampo ngayon. Flip top anniversary, nag-ayang pumunta doon para magpakumbaba at masabi ko yung rason. Walang driver si Loons, kaya di nakasabay. Sumama ko kay Zaki, sa grabay sumakay. Kahit di imbitado, pumunta pa sa Y. Di siya imbitado, tangina. That's a risky move, pare. Fuck, dapat kasi sumabay ka kay Loons. Para medyo may may padrino. Tangina, kay Zaki ka pa sumabay, tapos pa? Grab. Tangina. Risky shit, tas hindi ka invited. Pakumbaba at masabi ko yung rason. Walang driver si Loons, kaya di nakasabay. Sumama ko kay Zaki, sa grabay sumakay. Kahit di imbitado, pumunta pa sa Y para personal mag-sorry at makipagkamay. Bumili ng sariling alak at ng mangunguya para di masabi na ang kapal naman ng mukha. Nandun din lahat ng pasimple na nangungutya, pero baliwala, good level yung tinutungga. Hinintay ko siya. Mayabang, di ba? Sabi nga ni Apex na, ano ba yun? Hindi ako fake humble. Talagang mayabang ako.
Hindi na daw siya, pero baliwala kasi gold label naman yung tinutungga niya kahit siya bumili nun. O, di ba? May disclaimer dito, hindi niya ininom yung libre niyo doon. Sarili niya para hindi masabing makapal yung mukha niya, man. Alam mo na masakit pakinggan to, pare, puta na. Alam na malungkot eh. Malungkot yung storya eh. Pasimple na nangungutya pero baliwala, good label yung tinutungga. Hinintay ko siya, baka lang na traffic, pati silons wala pa. Ba naman yan awit, tinawag na bantay, si Enigma daw nagalit. At ang sabi sa akin, pinapaalis ka ni Ari. So, totoo pala yun. Totoo pala yung nakita kong video sa Facebook na parang nagalit si Arik. Legit pala yun. Kala ko, hindi ko kasi ginudge eh, kasi malay ko ba. Malas naman ni Apex, hindi dumating silons on time, no? Para maging tulay. Mahirap yun, pare. Tsaka nakakahiya yun, pare. Nakakahiya sa part ni Apex yun. Nasabihan ka na, oh, lumayas ka dito, pre. Di ka trip ni Arik dito, men. Lahat ng pasimple na nangungutya pero baliwala, good label yung tinutungga. Hinintay ko siya, baka lang na traffic, pati silons wala pa. Ba naman yan awit, tinawag na bantay, si Enigma daw nagalit. At ang sabi sa akin, pinapaalis ka ni Arik. Ang sabi ko, ganun ba? Di na ako nagtanong pa. Sana lang hinarap niya ako, gusto kong mga musta. Kahit di nabigyan ng laban ay wala akong pake. Basta matapos yung gabi na maayos kami. Kaso eto na yung ending ni tanga. Pero ang bait ni Kuya Dennis talaga. Ba't ka pa pumunta? Ekis ka na nga, Diyos nga nagpapatawad, ay 80s ka pala. Binarsan pa nga si Arik. Binarsan pa si Arik, pre. Diyos nga nagpapatawa, the atheist ka pala. Putang ina, men, pare. Fuck. Masakit sa puso nitong pakinggan, men. Tang ina, puta. Kaso eto na yung ending ni tanga. Pero ang bait ni Kuya Dennis talaga. Ba't ka pa pumunta? Ekis ka na nga, Diyos nga nagpapatawad, ay 80s ka pala. Tinanggap ko kahit na masakit, at least malinaw na din ako makakabalik. Na-miss ko yung yanig, pagod at stress lang kung maraming sabik. Kay bato sa Apex, but I guess this is the end. Di na kailangan i-call out sa big event. Hinihiling kasi pag bumanat hindi bitin. Pag FT alam mong hindi titipirin, kalaban titirisin. Shout out sa mga bago. Legit, pare, walang laban sa Apex na short, pare. Tangina talagang sinyo nga eh, pudpud eh. Kailangan i-call out sa big event. Hinihiling kasi pag bumanat hindi bitin. Pag FT alam mong hindi titipirin, kalaban titirisin. Shout out sa mga bago, hindi pa bulong. Mindanao, Visayas, pati sa Luzon. Dire-diretso lawag magningas kugon. Nauubos na yung magaling, mali ako dun. Sa mga tagahanga na nanonood sa akin, hinugot nyo ko sa komunay na malalim. Di ko man matupad na mga bulong sa hangin. Gusto kong malaman yung kayo bumuo sa akin. Sa buhay natin kailangan ng sakripisyo upang marating ang sariling paraiso. Merong dahilan kung bakit natatalisod. May plano ang Diyos kung bakit ka nandirito. Pasensya na kahit hilutin ko kapos. Eto na yung huling minuto ko tapos. Salamat Arik, ang buti mo na boss. Salamat Flip Top, mi ultimo adios. Putang ina. How I wish na maging nakakalungkot na halos nakakaiyak tong putang inang telenovela na to, men.
Hindi na ba talaga pwedeng hilutin yan, pre? Tangay na naman, puta. Mukha namang nag-ano na si Apex talaga eh. Sa lahat ng mga nagsorry kay Arik, mga kay Apex ako may kahit sila mga, kahit yung iba, wag na. Si Apex mukhang ano eh, mukhang legit yung ano niya eh. Legit yung talagang, parang may reason siya na hindi about sa pera, hindi about sa TF niya. Alam mo yan, hindi naman yung about, konti lang TF ko pre ah. Hindi naman about yung sa Carne Norte, mga ganun ba. Pero, di ba? Tangin naman, nakakalungkot. Saka sa huli, sinabi niya pa rin na ang buti daw ni Arik na boss pa rin naman. Hindi naman siguro sarcasm yun. Talagang legit naman nata yun. Bruh. Fuck, man. Wala akong masabi dito, tangin na. Ang ganda niyang kanta. Medyo masakit siya, no? Ngayon lang ako naka ano ng kanta ng MC na personal na karanasan na putang ang sakit sa puso ah. Fuck. Tangina eh. Men, shit. Shows kay Apex pare, comment tayo dito. Tangina men, what the fuck? Saludo. Men. Fucking hell, what the fuck? Ano to dito? Si Kuya Dennis dapat yung magpapaalis sa akin, pero di niya magawa dahil di niya raw kayang gawin sa akin yun, kaya pinasa niya sa isang staff yung part na ba't ka pumunta kasi ka na nga, sarili ko kausap ko nun. Kaya salamat Kuya Dennis. Putang ina. Okay, yun na yun. Tangin na yan, masakit.